Ang akusado po ay ayon sa aming batas ay pinagbabayad po ng 5,000 pesos up to 20,000 pesos na fine for imprisonment of 6 years and 1 day up to 12 years or both. Medyo nagising ako. Excuse me po, Attorney Cortez. 600 plus po kami manggagawa na kinakaltasan ng mga benepisyo na hindi nuhulog. Pera namin na pinagpaguran, imbes na pakikinabangan ng pamilya namin, sa kanila napupunta. Eh dapat po, bilisan nyo. Kasi baka sarado na company namin, hindi na namin mahabol. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rosalinda, Ma'am Evelyn et al., mga mananahi. Ang magandang hapon din po, Sir Rapi. Okay, kayo pong kwento. Bakit po kayo nandito? Kaya po kami po dumulog dito sa inyo, Sir, regarding po sa aming mga benepisyo sa loan payment at sa contribution ng SS Pag-ibig. Kinakaltas po sa amin. Pero hindi Tuwing sweldo? Opo, hindi po hinuhulog ng company. At bakit daw po? Tinanong nyo ba kung bakit nila hinuhulog? Sabi po nila floating daw po. Ano yung ng floating po? Yung pong zero. Okay. Floating po, floating. Kumbaga sa nakaano lang po siya. Numbering. Ilang buwan na po? Start po nung July 2023 up to now po. Aba, mag-isang taon na. Opo. Pero dapat kapag kinakaltasan kayo, diretso agad yan sa concerned, sabi ko nga, agency. Kung PhilHealth, Pag-ibig o SSS. Kung hindi nila hinuhulog, ibig sabihin yung perang yung ginagamit nila o binubulsa nila, whatever. Hindi. Dito may kaso sila kung tutusin. Ano po itong loan payment? Ayan po yung halimbawa sa loan namin sa Calamity, saka sa salary, sa SSS po, saka sa Pag-ibig din. Na kinakaltas po nila, pero hindi rin po nila inuulog. Pero kanino kayo nag-a-apply para sa loan na yon? Sa SSS po. Bali ang nangyari po, sa isang account na lang po ng DO dumarating ang pera namin. Hindi na po sa ATM namin. So, nag-apply kayo and then pupunta sa SSS yung application ninyo. Kayo po mismo nag-endorso, nagbibigay. Opo. And then yung bayad, hindi na pupunta sa inyo, kundi na pupunta sa company? Opo, parang ganun po, sir. Uy. Tapos nagkakaroon na po kami ng mga penalty at interest. Nagkakaroon kayo penalty kahit na on time yung inyo pong bayad? On time po ang kaltas nila sa amin pero hindi po nila inuhulog, sir. O, kaya nga nagkakaroon kayo ng penalty dahil, Opo. Dahil sa ginagawa ng management. Nasa Action Center si Jonica Mojica and Christopher Manggi. Magandang hapon po sa inyo. Ayun, sa Action Center. Magandang hapon po. Okay, salamat Mr. Rapidol po. Opo, andito po yung mga kasama nyo sa studio at dyan po kayo kasi hindi tayo magkakasya. Salamat po sa pagpunta. Yung DO1 General Mariano Alvarez International Corporation, Idol Rafi, wala pa pong sumasagot sa atin. Yung owner po niyan ay si Woo Hee Won and Jung Hee Lee. Koreano po, sir. Koreano. Oh, baka wala pa tong lisensya o permit na magkaroon ng negosyo rito. Attorney Cortez, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Senator Rafi. Ganito po kasi yan, pumunta na po ang mga empleyadong ito sa aming Luzon Large Accounts Department. At nung dumulog po sila sa opisina namin, ay nagpunta naman po kaagad ang accounts officer namin sa business address ng Do1 GMA International Corporation para maghain ng or magbigay ng production of record na sulat para ilabas ng kumpanyang ito ang kanilang company payroll, certificate of employment, yung kanilang contributions collection list, contribution payment forms, para ma-check po ng SSS kung talagang nababayaran po ng tama, nakakaltasan ng tama ang mga empleyadong ito. Unfortunately, Senator Rafi, hindi po kami nabigyan ng mga dokumentong ito ng employer na ito. So, ni-refer ng Large Accounts Department sa Luzon South 1 Legal Department ang employer na ito at ngayon po nagpe-prepare na ho kami ng demand letter para maipadala rin po ngayon sa kinauukulan ng kumpanyang ito. Pumunta kayo sa kanilang tanggapan, sa mismong kumpanya, gumawa kayo ng inspection at napatunayan na may mga violation sila at hiningi nyo po yung mga dokumento kailangan para ma-prove na talagang sila ay delinquent o sila ay hindi sumusunod sa patakaran ng SSS. Ngayon hindi sila makapagbigay. Nag-lapse na yung date na binigay nyo sa kanila para sumangkot. Tama? Tama po, Senator Rafi. Ang susunod, papadala ulit kayo ng demand letter.
Yes, Senator Rafi. Today po, i-send na namin ngayon. At ngayon, kapag padala kayong demand letter at hindi sinagot ang inyong demand letter, anong sunod? Magpa-file po kami ng criminal complaint sa prosecutor's office for Okay. violation of the SS Pag law. nagpa-file kayo ng criminal complaint sa korte, violation of SS law, ilang taon ang bibilangin natin bago makakuha ng hustisya ito mga pobre natin magagawa? Mabilis naman po ang pag-resolve ng prosecutor's office. I think it's about time na we have to come up with legislation na para, sorry ma'am ha, hindi ma'am may nakikita kong problema rito Kumbaga binigyan nyo ng pagkakataon itong mga delinquenteng, mga balasubas na kumpanya para, I'm sorry if I can use this word, hindi yung sinasadya dahil sa inyong mahinang klaseng patakaran, parang nakukusinti yung kanilang kabalastugan. Nakita nyo na nga may violation. Sila mismo, hindi sumunod doon sa gusto nyo mangyari. Magdi-demand letter pa kayo. At doon sa demand letter, sure ako, hindi susunod yon. Bakit ka pa magpadala ng demand letter doon pala sa unang request ninyo, tinabla na kayo, file na agad ng kaso. About, siyempre sabihin mo proseso, tama? Kaya nga dyan papasok yung legislation na gagawin ko. Proseso sabihin mo, demand letter 1. For all you know, baka may demand letter 3 pa. Huwag po kayo mag-alala, tututukan po namin ito. May nakatokang abogado na po. Attorney, alam ko naman tututukan nyo, pero attorney, ilang buwan na nag-antay itong mga tao? July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. 10 months na sila winawalang hiya. And then mag-aantay ulit na another 10 months dahil sa bagal na pagkilos ng SSS. Mawalang galang na po, ma'am. Since pinuntahan niyo po sila, kailan po yun? March 8 po nung nagpunta yung account officer ng large account. Kailan niyo po sila inutusan na magsumiti ng mga dokumento kailangan ninyo? Nung araw din pong iyon, gusto namin tinignan yung mga records. Okay, sige, March. So, ngayon ay May, March. So, 2 months. Pinabayaan nyo sila for 2 months, papetiks-petiks. And then, bibigyan nyo sila another 2 months para magpapetiks-petiks habang hinihintay nyo yung response ng kanila na pinadala nyong demand letter. So, 4 months ang sinurog natin. Senator Rafi, hindi naman po aabot ng ban yung response nila sa demand letter. Pag hindi po sila sumagot ng after 10 days, talagang kakasuhan na po namin sila. I think it's about time. Attorney Garrett? Yes po, Sen. Magandang hapon po. Nakita ko rito yung bang nagiging biktima ng mabagal na proseso. Ang karamihan sa ating mga magagawa, proseso sa ating gobyerno tulad dito sa SSS na matagal na silang pinag-aantay Yes, sir. doon sa kanilang hinaing at walang aksyon itong SSS. Siguro it's time we have to come up with a legislation na sa oras na yung isang kumpanya, delinquente kumpanya, sinulatan ng SSS at hindi sumagot, agad-agad mag-file na ng kaso or do something about it. Huwag yung papadalan pa ng demand letter muli. Maybe we can legislate, Senator. Right now po kasi ang SSS, they are constrained by yung due process nga po, unfortunately. Yes. Kasi with need of demand pa po ang before they file a case. Maybe we can write into the law po, Senator, that ang payment po ng SSS, ang non-payment po ang taong delinquent sa kanyang pagbayad. No need for demand na po, Sen, para we can proceed direct. Yun nga Right now po, yes po, Sen. Kapag napatunayan, magbibigay lang kuya 3 months, hindi ka nakapagbayad, hindi updated, hindi ka nakapag-remit, kaso na agad. Huwag na hintayin ng abutin ng 10 months and then after 10 months, susulatan and then after sulatan, demand letter. Ang haba ng proseso. Yes po, Sen. Maybe we can do is kapag yung non-payment po exceeds a period of 1 month, pwede po siguro, Sen, without need of demand, the SSS already has the right to file the proper legal. Attorney Cortez. Yes, Senator Rafi. Okay, na-check nyo na ba sa inyong records na itong si Koreano, kung allowed ba ito magnegosyo rito, much more na mag-handle at ng mga SSS remittances ng mga empleyado ng kanilang kumpanya? Yes, Senator Rafi. Registered po itong corporation nila with SEC at meron silang business registration documents po. Okay, very good. Now, ma'am, what can you suggest? Alam mo kung saan ako concern, Attorney Cortez, yung bang on time silang kinakaltasan tuwing sweldo. Pero pagdating po doon sa mga loan payments nila, patong-patong po yung mga penalty. May penalty na may interest pa, sir. Na pinapatong ng SSS. Tapos, sir, Rafi, ngayon, bali consolidated na kaming lahat ng manggagawa. Dahil sa hindi paghuhulog at pagbabayad ng mga loan
na kinakaltas sa amin. Hindi na kami pwede mag-loan, sir. Irresponsable yan ng kumpanya, ng management. O yan, Attorney Cortez. Yes po, Senator Rafi. Yung penalties po kasi na nag-a-accrue that will be charged from the employer itself. So hindi naman po namin yun pupudin sa mga empleyado na ito once nabayaran po ni employer ito. Ma'am, wala ba kayong sistema na monitor niyo po yung mga delinquenting kumpanya na after a certain period of time na pa-plug down na inyong computer system o AI, gumamit kayo na okay, 3 months na hindi na ito nagbabayad, it's time na bisitahin na ito at kung anong dapat gawin, legal man o whatever, gawin na. Huwag na paabutin pa ng 10 buwan o 1 taon. Senator Rafi, meron naman po ang SSS ng account management system kung saan makikita namin kung sino-sino ang mga employers na ito ang hindi nagre-remit ng tamang hulog para sa kanilang mga empleyado. Bakit dito sa kanila, ma'am, 7 months, sa kanyo nakita, kung hindi pa sila nagreklamo. So kung hindi pala sila nagreklamo, tuloy-tuloy lang na ang pagiging delinquente nitong kumpanya. Ang masama nito, Attorney Lilibet Cortez, ang mga loan po ng mga manggagawa po, kinakaltas sa mga tao, pero hindi po inuhulog ng management. Ang nangyayari po, ang iniisip ng mga tao, bayad na sila. Pero hindi pa rin po bayad dahil yung perang kinakaltas sa aming mga manggagawa, nasa bulsa lang ng DO ng company. Inaasahan ng mga tao, bayad na, pero nasa yung pera namin. Hindi Opo. bayad, Noted parang po, ganon. Opo. Nasa bulsa lang. Dapat po, 3 months pa lang kung nag-action na kayo eh. Pera namin po yun, pinagpaguran namin. Yes, ma'am. Naintindihan po namin kayo, ma'am. Ngayong araw din po na ito, pupuntahan po namin yung opisina ng employer para ipa-receive po sa kanila yung demand letter at mabisita na rin po ang employer. Attorney Garrett, Yes po, Senator. what I want you to do is next week or the week after, gusto ko magkaroon tayo ng hearing tungkol dito kasi this is not the first time na meron mga kumpanya kaltas ng kaltas para sa SSS at hindi naman nahulog, delinquente. Yes. Kung hindi pa magsumbong sa atin, hindi pa malalaman ng SSS, hindi pa mapuntahan, hindi pa ma-plug down, hindi lamang SSS, pati PhilHealth Pag-ibig, para maimbestiga natin, patawag natin itong may-ari ng kumpanya, kung hindi siya pumunta, edi paano natin, pasabpina, patawag natin SSS, lahat ng ahensya. And then we can craft a legislation para tulad nito, nirespeto natin, meron tinatawag na proseso, pero nagiging biktima sila ng mabagal na proseso. Dapat maging mabilis yung proseso, especially sa mga malit nating kababayan. Ito yung sinasabi ko, he was less in love, should have more in law. Yung mga taong kapuspalad, sila dapat ang magkaroon ng malawak proteksyon sa ating batas. Yes po, Sen. No? Ang ano po kasi dyan, Sen, yung isa pa pong madalas natin sinasabi, justice delayed is justice denied. Dito po, Sen, kahit sabihin po ng SSS na malit na halaga lang to for sa isang karaniwang Pilipino po, malaking bagay po yung nakaltas sa kanila. In fact, the court has repeatedly said nga po, Sen, that they even have the private right to file for estafa against the employer. Kasi pera po nila yan naninakaw po. Sige, mag-file nga ako ng resolution ito today or Monday o may time pa siguro ngayon. We can start drafting it today, Sen, pero sarado po ang filing po ng Senate. We can file it immediately on Monday po. Monday. Tapos Yes, magpapahiring tayo, patawag natin itong kumpanya, pati itong SSS, PhilHealth Pag-ibig, lahat ng stakeholders. Yes po, Sen, because there's an epidemic of non-payment ng ating SSS, especially po after ng pandemic, Sen. Ang dami pong excuses ng ating mga employers ng hindi pagbayad ng SSS. Lagay sa alanganin yung ating mga employees po. Meron nga akong alam na mga kumpanya na isumbong na dito at Garrett, 1 taon. Kaltas ng kaltas, Yes, pero sir. hindi Yes, naman po. hinuhulog. Yung pala, yung mga kinakaltas, Tama po, sir. nininegosyo nung may-ari ng kumpanya. Yes po, Sen. So, harapang pagnanakaw na po yung ginagawa ng mga ibang employers po. And then ang tanong, pasintabi sa SSS, itong kay Atty. Cortez, pasintabi po sa inyo, anong ginagawa ng mga taga-SSS? Bakit hindi ito agad-agad na flag down? Kung hindi pa nagsumbong yung mga manggagawa, hindi pa nila malalaman. Una po sa lahat, we welcome po your legislative initiative. Thank you so much po. At wag po, makakaasa po kayo na tututukan po namin itong kaso against Do1 GMA International Corporation. Alam ko po na proseso yan, padaan silang demand letter. Sige po, kailan yung papadala? Next week? Next month? Today po, Senator Today. Rafi. Today. Yes, Senator. Okay, and then ilang araw sila binibigyan ng palugit para sumagot? 10 calendar days, Senator Rafi. Jesus Lord. Katulad niya, Atty. Garrett, siguro yung demand letter from 10 days, gawin natin 1 week o 5 days, 5 working days. Ang haba na yung 10 working days po siguro, Attorney, Gawin na siguro 48 hours. Depende kung gaano katagal nag-antay. Sige, Attorney Cortez. Yes, Senator Rafi. Thank you so much Sige po, i-ano nyo po sulatan nyo na agad today. And Yes. then,
Ipapareceive po namin today yung demand letter, Senator Rafi. At So ngayon, tututukan kapag po halimbawa namin hindi ito. sumagot, after 10 days, kunyari, ininsulto kayo. Kunyari na lang, ininsulto kayo, pinunit yung demand letter nyo. Anong susunod na gagawin nyo, ma'am? Magpa-file na po kami ng complaint sa Prosecutor's Office, Senator Rafi. Mhm. Makakaasa po kayo na tututukan po namin ito, Senator At Rafi. ano po yung penalty? Ang akusado po ay ayon sa aming batas ay pinagbabayad po ng 5,000 pesos up to 20,000 pesos na fine or imprisonment of 6 years and 1 day up to 12 years or both at medyo the discretion po ng court. Nagising ako. Ma'am naman, bakit 5,000? Daan-daan libo, milyon na ang dinekwat sa mga magagawa, tapos 5,000 lang ang fine? Attorney Lilibet, excuse me po, Attorney Cortez, 600 plus po kami manggagawa na kinakaltasan ng mga benepisyo na hindi nahulog. Pati ang mga loan namin, Attorney, isipin nyo, simula July, nasa naman po ang ano nyo? Pera namin na pinagpaguran, imbis sa pakikinabangan ng pamilya namin, sa kanila napupunta. Di bali kung hinulog sa inyo eh. Kami apektado rito. Penalty? 5,000 lang? Naghahain kami sa inyo ng reklamo, walang aksyon. Penalties imposed by law, pero babayaran din po dapat ng employer yung contribution na hindi po naihulog sa amin, pati na po ang penalties. Eh dapat po, bilisan nyo. Kasi baka sarado na company namin, hindi na namin mahabol. Opo. Dahil hindi na namin alam kung anong gagawin namin eh. Yes po. Makakaasa po kayo, ma'am. Tututukan po namin ito. Attorney, pasensya na po. May point ka naman dito si Ma'am Rosalinda na Yes, sir. paano kung biglang nagsara itong kumpanya, tumakbo na ng Korea, itong si Woo Hee-won, sorry na lang pala sila kasi mabagal yung pag-aksyon ninyo ng SSS. Senator Rafi, kapag mga ganitong kaso naman po, hindi lang po yung corporation or yung beneficial owner ang kinakasuhan po namin. Lahat po ng nakaregister na directors and officers ng corporation ay hinahabol po Opo. namin. Pero alam niyo po, kaya nga kailangan po talang legislation na nakaka-insulto po nung binanggit yung 5,000 kaya sumakit ang ulo ko. 5,000 po yung multa? That's the fine po as imposed by law, pero siyempre po babayaran po. Kaya nga ma'am, we will create a legislation. Kung akong tatanungin, milyones ang dapat ikaltas. Bakit 5,000 lang? Kayang-kaya, nakangisi pa itong Koreanong ito. Baka nakatutpik to tapos ngingisi-ngisi. Ay, 5,000 lang pala. Kayang-kaya yan. Senator Rafi, in addition to that fine po kasi, pwede rin po silang ma-impose ng imprisonment up to 12 years. At siyempre po, pagbabayarin po sila ng unremitted contributions plus penalties po. Well, depende pa rin po yan sa korte, di po ba? Yes po, Senator Rafi. Okay, kaya it's about time na bisitahin po yung batas na kung saan bungal po yung batas ng SSS ngayon na 5,000 ang fine tapos na pwedeng makulong din up to 6 years. Attorney Garrett, Senator. meron pala akong final na resolution kaya sabi ko, teka muna, parang familiar to. Senate Resolution number 544, SSS Processing Benefit Claims. Matatandaan ko na kasama na ito ang katulad sa kanila. Ano nangyari dito sa penal kong ito? Pending po siya sa committee, Sen. Ang better po kasi, Sen, ngayon for us, no, malinaw na po siya na ano bang kailangan nating palitan. I think we go directly with a piece of legislation or a bill na po, Senator, to really change the law. Kasi Kanina ba napunta itong, kaninong committee ba itong SSS? I'll verify pa po later, Sen. Hindi ko po kabisado kung saan po nilalagay ang revision po ng SSS law. Sa But I'll look it up sa records. government corporation and private enterprise. Kung government corporation, Senator, it will be with, if I'm not mistaken, the chairman currently is Senator Villar. Okay, sige. So Monday kausapin natin Senator Mark Villar. Yes po, Sen. Sige, I'll confirm sige. po. It's either him or Senator Cayetano, Sen. But regardless po, we will coordinate with them. Oo. But we will also start Matagal na pala drafting ito the na file new... last year pa. Hinog na po yung bill, Sen. Kumbaga, we can go straight to a bill na po. Follow up na kay Senator Alan Peter Cayetano sa Monday. Yes po. Sen, if I can also suggest po, no, I think sa law po ngayon kasi it's a fine or imprisonment. I think kung gusto po nating magkaroon ng ngipin talaga ang batas, mandatory imprisonment na po ang non-payment of SSS. So ang sinasabi ngayon pala ng batas, fine or. If I'm not mistaken po, or po at ay nakasulat dyan, Attorney Cortez would be the expert. Attorney Cortez. Yes, Senator Tulfo. That's right po. But upon the discretion of the court, both can be imposed upon the accused, upon the employer. Upon the discretion of the court. Yes po. Or pwede rin a fine or imprisonment. Or imprisonment. Yes, that's right po, Senator Rafi.
Naku po, bungal na bungal ang batas na to. Attorney Garrett, Yes po, Senator. a fine of 5,000 or imprisonment. Or both po, kung sa court. Pero kung gusto niyo pong very strict SSS law, we can make it mandatory imprisonment po. Depende na lang, i-grade na lang po natin kung anong penalty depending on their delinquency po. Oh, dapat kung ako, a fine of 1 million and mandatory imprisonment. Pwede ba yun? It's up to the wisdom of the Senate po, Sen, kung ano po ang gusto ng legislators natin. Kung ang intent po ng legislators is to make it a very strict law, pwede pong end, Sen. Oh, hindi ako. Ako naman ang magsusulat ng batas, di ba? Tapos forward to Yes. sa committee chair. Oh, edi ang lalagay natin doon, malaking fine, tapos mandatory imprisonment. Yes po. Yung amount po kasi dyan, Sen, it really shows the age of the law. It really shows na the penalty was not revisited. We can also make it, Sen, age-proof ang law natin by basing the monetary penalty on the amount na hindi nila progressive. binayaran. Okay, sige. Kasi after so many years, itong, kunyari, Yes po. iset natin 500,000. After so many years, 100,000, bariya na lang. Kaya, Yes po. depende sa year na ipinail, kung ano yung inflation rate noon, yun yung amount na isiset. Na fine. Yes po. Or based po doon sa kulang nilang binayaran. Kunyari, sila hindi nagbayad ng 1 million. We can make it an amount po, a fixed amount. For example, double the amount or triple the amount na hindi nila binayaran, Senator. Pwede pong yun yung fine nila. Natawa ko dito kay Mr. Alfredo Palita. 10 million pesos fine plus kulong. Malupit tong si Alfredo. Baka unconstitutional na yung ganong kalaki. Pero Hindi, we'll find out, Sen, the napatawa limit ako. of ano. Oh. Yes. Okay. 10 million. Now, Attorney Cortez, nakikinig yung mga complainant. Kapag may mga complainants po, very urgent po ito na matter sa SSS, hindi na namin po sila binibigyan ng extension to Okay. settle. So, imomonitor namin yan, papailan nyo na. Tapos ngayon, pag natanggap ng Koreano at nakita niya 5,000 pala ang fine, di tatawa-tawa lang, 5,000 pa more. Ano ma'am? Diba, sa bagay hindi mo kasalanan niya, Attorney Cortez, yung nag-file ng batas, that time, hindi siguro na-anticipate na magiging grabe yung pang-abuso nito mga employer at magagamit ng ibang employer na patuloy nilang gawin yung kanilang mga kalukuhan. Masasabi lang po ng SSS sa mga kinauukulang empleyado ng Duwan GMA International Corporation, makakaasa po kayo na gagawin po namin ang lahat para ang mga kinauukulan ng Duwan GMA International Corporation ay magbabayad ng inyong contribution. Tututukan po namin ito para ma-post po sa kada empleyado yung kanilang ibabayad na contribution and penalty sa SSS. Okay, sige po. Asahan po namin, madam, ha? So, ma'am, Yes, babantayan po namin yung 10 days. Pag nag-lapse po yun, tatawagan namin kayo kung ano po ang naging action na po, madam. Ano po? Noted, Senator Rafi. Maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Attorney Cortez, ma'am. Maraming salamat din po, Senator Rafi. And we also acknowledge your proposed amendments to the SSS law. Thank you so much, Senator Thank you Rafi. po. Ay, okay to si Attorney Cortez. Alam niya talaga may problema, kaya wala siya magagawa. Hindi naman siyang gumawa nitong batas. So, at the receiving end lang siya. Kung anong na-approve ang batas, i-implement nila. Kaya 5,000, walang magagawa si Attorney Cortez. Tama nga naman. 5,000. Pero napakatagal ng batas na ito. Anong year pa kayo ito, Attorney Garrett, itong 5,000 na fine sa SSS? Silipin po natin, Sen, kasi ngayon yung 5,000 sa isang korporasyon, tama po kayo, hindi na po siya nakakatakot. Hindi na ako, kumbaga, mas magastos pang bayaran yung SSS payments ng empleyado ko. Tanggapin ko na lang yung 5,000. Akalain mo, 600 sila, kung ipunin mo yung mga binabawas sa kanila, milyones ang nadugas. And yet, ang fine, dadaan pa sa napakahabang proseso sa korte and all, 5,000 lang in the end. Di ba parang, anong klase? Mr. Acoba, sir. Yes, good afternoon po, Senator Rafi. Dadaan din po tayo sa proseso, no? Susulatan natin ng final demand letter yung ating, yung Duwan GMA International Corporation. And kung halimbawa po, hindi po sila sumagot, meron na po tayong mga penal provisions po. Malinaw na malinaw po yan sa ating bagong batas ng Universal Healthcare sa Section 38, penal provisions po. Oh. Offenses of employers. So, nakalagay po doon that a criminal complaint shall be filed against the employer, no? Okay. At ano Opo. naman po yung parusa kasi sa PhilHealth po, pag napatunayan sa korte, 5,000 daw fine or 6 years imprisonment. Sa PhilHealth po, paano?
updated naman po tayo. Ito po, malinaw sa Section 38.11, any employer who deliberately or to inexcusable negligence fails or refuses to register employees regardless of their employment shall be punished after due notice and hearing. A fine po of 50,000 pesos for every violation per affected employee. Magaling. 50. Tapos, Buti or pa itong imprisonment. PhilHealth. Okay, itong Opo. PhilHealth Okay. Or imprisonment of not less than 6 months but not more than 1 year, or both such fine and imprisonment at the discretion of the court po. Attorney Garrett, Yes po, Senator. anong tingin mo naman doon sa PhilHealth? Mukhang mas maganda-ganda, no? Well, way better, Senator. No? Yung per employee system po kasi, it serves the purpose na kada taong inabuso mo, meron kang parusa. It follows better po, Sen. Ito naman pong sa SSS natin, Sen, nung tinignan ko yung batas, recently lang pala po siyang na-amend. RA 11199. It was amended on 2018, Senator. Ang Social Security Act po natin came out ng 1997. So, nagtataka po ako bakit hindi po gumalaw yung penalty to a more modern amount. Kaya nga eh. Bakit 5,000, 20,000 pa rin? Ay, nako. Siguro this Senate Resolution number 544, hindi lang SSS, sama na natin yung PhilHealth sa Kapag-ibig. Yes po, Sen. We can investigate that. Pagdating naman po sa availment of PhilHealth benefits, wag po silang mag-alala kasi makaka-avail pa rin po yung ating mga members kung kinakailangan silang ma-hospitalize. Kahit na Opo, hindi na nagre-remit ng yung kumpanya for 10 months? Opo, titignan natin dyan yung kasi ang sinabi ng PhilHealth, dapat immediate eligibility para sa ating mga members, dapat makapakinabangan. Pero mananagot sigurado yung employer. Paano kung bigla nagsara? Itong kumpanya, tumakas na papuntang Korea, itong may-ari. Opo, habulin din po natin ngayon per individual na po, hindi na po mismo yung corporation. Probably yung stockholders as their ang personality na pula, individual personality na rin po yung habulin po natin. Mananagot din po sila, mga Sige directors. Opo. Okay, sige po. Mr. Acoba, maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin. May proseso po talaga. Kailan sundin. Kaya sabi ko, magpapile ako ng bill para bawasan natin tong haba ng panahon na inuukol para sa prosesong tinatawag ngayon. Sige po, ganun na lamang na monitor po namin. Sa saan pa kayo lang galing yan? GMA Cavite po. Ilan ba sila na? 71 po. 71 po, sir. Sige, bigyan ko kayo ng tig 1,000 pamasahe. Sige, sabi mo. Okay. Sige po. Salamat po, Sir Rafi. Maraming po salamat, Sir Rafi. Thank you, Sir Rafi. Thank you po, thank you. Salamat Sabi mo, po. thank you. Kausapin po namin kayo. Thank you, Senator. Maraming salamat po, Sir Rafi. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. Masasabi ko lang po kay Idol Rafi na maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa amin at sa tulong pinansyal na binigay niyo. Malaking bagay na rin po to. Idol, at talagang mapupukpok ang mga ahensya na mga magnanakaw. Maraming salamat, Idol. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na